Kasi kanina, very clear right now na parang nagiging avenue yung insertions basically for their agenda, whatever that is. Alright? And then, later on, sinabi din ni dating Commissioner Cardena, Duterte Youth Representative, na ang nangyayari is that political alignment actually determines yung mga insertions and also whether matatanggalan ka during the BICAM. Right? So, considering kanina, nung nakita natin yung top 5, and also at the same time, sa sinabi mo na political alignment actually influences the outcome of the BICAM or the budget in general. So, what do you think? Gaano ka-dangerous itong practice na to? That's question number 1. And the second question, sa 2026 budget, ano kaya ang niluluto if may influence yung political alignment dun sa magiging outcome ng budget? Siguro po sir, regarding dito sa BICAM, napanood ko yung statement ni Senator Loren Legarda yesterday kasi nakatayo siya at nagagalit siya. Sabi ni Senator Loren Legarda, bakit pinepuwersa nyo kaming mga senador, aprubahan niya mga ini-insert ngayong BICAM na ito? When in fact, ang budget ng Pilipinas, National Expenditure Program, ay pinag-aaralan buong taon. Kada opisina ng gobyerno nagsasubmit ng kanilang requested budget sa first quarter. Sa second quarter, titingnan ng DBM kung ginastos nyo ba ng ayos yung budget nyo last year, kung worthy ba kayo dagdagan ng budget. At pagpunta sa Kongreso ng August, ng third quarter at fourth quarter, bubusisiin naman kung may mga anomalya yung mga ahensya ng gobyerno para masabi ng mga taga-legislature na hindi dapat kayo dagdagan ng budget. Napaka-masusing paraan yung budget system, isang taon. Kaya sinasabi ni Senator Loren Legarda kahapon, bakit pinapuwersa nyo kaming magsingit ng budget dito sa BICAM ngayong 2 linggong ito? When in fact, ang BICAM, kaya ka lang nagkakaroon ng Bicameral Conference Committee para yung pinasang budget bill ng House at budget bill ng Senado, titingnan mo lang kung ano yung magkakaiba ng konti doon. Hindi mo pwedeng, kunyari, nag-rekomenda ng 2 piso si Congressman Topacio, tapos yung kasama natin, Senator Galilong, 3 piso yung sa kanya para sa isang departamento, titingnan lang kung paano magko-connect yung dalawa. Hindi pwedeng habang nag-uusap ng 2 piso to at 3 piso to, biglang under the table may sumingit na 1 billion kung saan.